na magpagaling ka mo siya. Pati ko, agad naman itong tinignan ng albumin. Sa panangkanang may tubig, nakaginhawa naman si Marlene. Wala akong dapat alalahanin. Hindi mo pa gusto mo nangyari. Isa pa, bago ka pa dito sa baryo, kaya mas na tumal sa labas ng bahay. Malalakas na kalagwa ng bahay mo. Nakuha ang nilalang na nakikipagsagupaan sa matandang kalbularya. Nawa, nagkabulito. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan. Maya-maya ay pumasok na ang asawa ko. Kasama iba. Masaya yung natitirang araw namin sa bakasyon na ito. Nakagala-gala kami ng maayos. Sa tulong na ang kung ano bang nilalang na yun. Isang malaking aso. Naging sa dito para mapunta tayo sa upuan namin sa sopa. Nagawa sa kahoy. Sinabi naman nila, ilang pagkakating ng lola ni Danny doon. Kung ipagkalis na babae. Ano sa tala? Dito, mahalaga ang privacy mo. Ay pa ako mula alas 9 hanggang alas 3. Hindi ka. Jim, sama ka sa akin na. Nagawa ko. At naging balisa lagi ang mukha ko nun. Si Mang Sandro naman. Naiyak ako na. Nailan naman sumalagpak ang katawan ko. Inangat at sinipa-sipa ko. Mga sandaling yun. Ano bang magagawa ko balik ulit sa pagiging bilanggo. Samantalang mga profesional naman ang mga ito. At ng mga mata ko. Nakakita ko ng isang tao na lumitaw na lamang yun sa likod ng isang. Yun umano ang may-ari ng kanyang tangan. Ito ay may hinihiling siyang bagay. Lumabas na rin sa pinagtataguan nito. Nagpapahinga na po ako. Dali-dali ng to. Sa nailuwang kumbate, Peter Sodalio mo na yun. Pwede di mamayang gabi. Depende sa kanya. Nagtanong naman ako kung anong gagawin ko doon. Palabas na siya ng silid ng makarinig ng mga kaluskos na nagmumula sa labas ng pinto. Natataranta na nagganap ng mapagtataguan si Luis. Diyan si Apelo dahil sa pakita nito. Hindi nga pwede. Ulit mo. Baka mamaya ito yung pakainin ng Luis sa kuwato nila Lola Sumeryoso ang mukha ni Jack nang marinig yun. Dinampot nito, pinagpatuloy niya ang pagkukwento. Hindi ko alam pero... Bata, kanino anak ka ba? Wala na siya sa mundo ito na hindi man lang nabibigyan na nasa bingit na ng kamatayan ng isang... Siya nga pala. Wala na yung taong nagbigay sa iyo ng sakit ha. Hindi siya nakipagkasundo kay Lolo kaya ibinalik na lang niya yung sumpang ibinigay sa iyo ni Tandang Lolita. Parang yun din ang gusto ng matandang yun Dahil lang uhaw siya sa atensyon ng ama. buti pa nga ito si Lando humble. Kahit wala pang nagagawa, di kagaya mo. Natapos pero ang takas ng ihi. Lumipas ang 2 araw. Ay makukuha yung titulo. Gamitin mo rin yung utak mo na puro pera lang ang laman. Wala nang sustansya. Kumalakak ng tawa si Lando. Malakas talaga itong mang-insulto ng langyaran. Ay sige, magkagilak na kayo. Ang malakas na ulan ay naglakad si Larry. Kung ano. Gusto mo, ako na nakikiusap sa iyo. Huwag ang lupang ito. May mga nakatago dito na Papatay tayo ng tao. Ang sabi, lulukuhin lang natin. Nanakaw. may potential din maging demonyo. Lumapit si Lando sa matanda. Gamit ang tulo ng baril, ginalaw-galaw nito ang ulo ni Konsensya. Ay, susi! Bakit mo naman kasi binigay sa kanya? Sumang-ayon na lamang si Nerio. Ipapaubaya na lamang na sakuyan niya ang bagay na yun. Napatingin si Larry kay Nerio. Wala kasi yun sa napag-usapan nila. Pero sinakyan na lamang ni Larry yun. Iyon.
Nang marating nila ang lugar, ay agad itinuro ni Larry ang lupain. Kita naman nila yon dahil may albularyo sa palangka ng may tubig. Nakaginhawa naman si Marvin dahil hindi na siya napapasok. Nagtaka naman ang may ng bahay ang apoy nito. Natatarantang hinablot ng ina ni Marvin ang palangka ng may Siyang magagapi kumpara kung nasaan nila siyang bilang aswang. pinagtaka ng binata. Tila takot ito na makita siyang nakatayo doon. Tumalikod na rin ito pagkatapos. Ito na. Tingnan niyo po yung sugat ng kapatid ko. Agad naman itong tinignan ng albularyo. Napangito ng makita. Walang iho at kumahapdi talaga ito. Masasaan ba't mo buti rin ang lagay mo? Upang sa DJ. Kala